Salamat. Ang lahat ng ito, Diyos, ay kapurihan mo po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Alam ba ninyo ang Holy Spirit, the Holy Spirit? Pag sinabi pong the Holy Spirit, unang-una po yung the. Pag yung sinabi po yung the, it's an article that stresses particularity and uniqueness of the Spirit. There are many Spirit, but there is only one Holy Spirit. So pag sinabi pong the, it is a uniqueness. Nag-iisa lamang yan. Marami pong mga espiritu, but the only Holy Spirit, siya lamang po yung iisang Holy Spirit. At yung Holy stresses the sacredness and the purity of the Spirit. Na yun po yung sacredness, pag sinabi pong holy, yung purity of the Spirit. Siya po yung talagang banal na Espiritu. That is the sacredness of the Holy Spirit. And His majesty and glory of God, yun po. And the Spirit, pag tinawag pong Spirit is implies immateriality, no flesh or material substances. Ibig sabihin, hindi po, it's not a thing, but is unseen. Yung pong spirit ay hindi po nakikita. Wala pong flesh, it's an unseen, that is spirit. This spirit pertaining also is a divine person of the Godhead of God. Pag sinabi pong Holy Spirit, siya po is a person. Bakit po natin masasabing person? Because in the Trinity, na doon po sa Matthew chapter 28 verse 19 na baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, sabi po ng Panginoon. So we are baptized in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. So yun po, yung Holy Spirit is in the Trinity of the Godhead of the Father. Kasama po yung Father, the Son, and the Holy Spirit. Kaya ang ating pong ituturo ngayon is about the Holy Spirit. At napag-aralan na po din natin ang tungkol sa Ama. The Father is the God that His work in the Old Testament. Yung Ama, ang kanya pong trabaho noon, He is the Creator. He create. In the New Testament, the works of the Father. The Father creates everything in heaven and earth. Na yung Father, hindi po niya na-create ang everything without the Spirit. Kaya sabi niya doon sa Genesis chapter 1 verse 2, nung 1 and 2, nang pasimula ay nilikha ang Diyos ang langit at ang lupa. Ang lupa ay walang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman at kumikilos ang Espiritu ng Diyos sa ibabaw ng tubig. Ibig sabihin noon, ang Espiritu ng Diyos ay hindi nakikita at kumikilos na sa ibabaw ng tubig. Bago palikhain ang mundo at yung Espiritu na ay nasa ibabaw na ng tubig. Ibig sabihin yung Espiritu, nung likhain ang Panginoon, Diyos, Ama, ang mundo, nandun na rin ang Espiritu. So the Spirit is the Holy Spirit. Yun po yung banal na Espiritu ng ang Diyos na siyang gumagawa, tumatrabaho doon. And sabi nga, ang lupa ay walang hugis o anyo, dilim ang bumabalot sa kalaliman at kumikilos ang Espiritu ng Diyos sa ibabaw ng tubig. Verse 3, sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag at nagkaroon nga. At nung ang Espiritu ng Diyos ay hovering on the face of the water at nagsalita ng Diyos at magkaroon, sinabi niya magkaroon ng liwanag at nagkaroon nga. Because the Holy Spirit is already there.
nandun na ang banal na Espiritu. So, meron po divine attributes of ascribed to the Holy Spirit. Ito po yung Holy Spirit ay sinasabi po ang Holy Spirit is omnipotent. The Holy Spirit is everywhere at all times. Saan man dako ay ang Espiritu ng Diyos ay nasa lahat ng dako. Sabi po doon sa Psalm 139 verse 7 to 10. So ang Espiritu ng Diyos ay omnipresent. Saan man dako ay nandoon. Presente lagi ang Espiritu ng Diyos. At number 2, the Holy Spirit is omnipotent. Is all power. Makapangyarihan po. Lahat sa Kanya ang kapangyarihan. Ang kapangyarihan ng Diyos ay nandun sa Kanyang Espiritu. So in Luke chapter 1 verse 35 na ang Espiritu ng Diyos ay makapangyarihan. So hindi nating bibigyan ng kaliitan ang Espiritu ng Diyos dahil ang lahat ay kapangyarihan. Luke 1:35. Basahin ko po Luke 1:35. Sabi niya to, sumagot ang anghel, sa iyo ang Espiritu Santo at mapapailalim ka sa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos dahil dito ang isisilang mo'y banal at tatawagin anak ng Diyos. Sinabi ng anghel kay Maria na ang Espiritu Santo mapapasailalim ka at sa kapangyarihan ng kataas-taasan ng Diyos. So ang Espiritu Santo ay kapangyarihan ng Diyos, kataas-taasan ng Diyos. Yung kapangyarihan ng Diyos ay nandun sa Espiritu Santo. Kaya liniliman si Maria ng kapangyarihan ng Diyos. Ano po yung kapangyarihan ng Diyos? Yung po yung Espiritu Santo. At si Maria ay nagdalang tao. At ang idinilang tao ay ang ating pong Panginoong Hesus. So, yung po makapangyarihan po ang banal na Espiritu. Omniscient, the Holy Spirit is all knowledge. Alam po lahat. 1 Corinthians 2:10. Dito po sa 1 Corinthians, unang Korinto, sabi po ng unang Korinto 2:10, basahin po natin para malaman po natin. Ngunit ito'y inihayag na ang Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Sinaliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay, maging ang pinakamalalim na layunin ng Diyos. So, ang Espiritu ng Diyos ay masaliksik po niya lahat. Alam po niya lahat. Every secrets. Lahat ay ang Espiritu Santo ay kaya niya lahat na malaman. Alam po niya lahat. Kaya all-knowing po ang Espiritu ng Diyos. Wala po tayong maitatago sa Espiritu. Ang Espiritu ay eternal. Wala pong ang Espiritu. Wala pong hanggan o hindi po namamatay ang Espiritu. He is an eternal. Yun po sa Hebrew 9:14. So ang Espiritu ay wala pong katapusan, hindi po namamatay. Ang Holy Spirit ay siya po yung powerful, perfect, and sacred. Siya po yung the Holy Spirit is holy, banal yung Espiritu Santo, sacred, perfect. Kaya nga po ang Holy Spirit ay Diyos. Dahil ang Holy Spirit ay pangatlong person ng Diyos. So, makita po natin na ang Espiritu ay makapangyarihan, banal, at nag-iisang Espiritu. At ito ay kapangyarihan ng Diyos. At nasasaliksik niya lahat ng mga sekreto, lahat. Wala pong may tatago. Alam po lahat ng Espiritu Santo. So, number 2, the personal nature of His Holy Spirit. Yung personal nature po ng banal na Espiritu at Santo. Ano po ito? The Holy Spirit is a person. Sabi po ng Panginoong Hesus Kristo dahil sinabi niya na yung banal na Espiritu ay
ay magiging ang ating comforter, magiging advocate po natin, counselor. Yun po yung word na paraclete, yung implies distinct personality. It is a Greek word na sinabi po ng Panginoon na comforter po natin. So pag itong comforter ay mayroon po siyang distinct personality. So ibig sabihin, ang banal na espiritu is a person na nakakasaliksik, nakakadama, at mayroon po siyang ginagawa, assignment na ginagawa niya dito sa lupa. Number 3 po, yung pong personal treatment of the Holy Spirit. Mayroon pong pagtatrato ng Holy Spirit sa atin. The Holy Spirit can be lead. Ang Holy Spirit ay kaya niya pong i-lead o i-lead ang tao. Kaya niyang i-lead ang bawat mga leaders, mga tao. Kaya niya po because He has that power, the ability to lead. So the Holy Spirit can be grieved. Pwede rin po na mag-grieve ng Holy Spirit. Doon po sa Ephesians 4:30 na huwag niyong i-grieve ang banal na espiritu. Sabi doon sa Ephesians chapter 4 verse 30. Basahin po natin. Ephesians chapter 4 verse 30. Dito po, sinasabi po dito na huwag na ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo ng Diyos, sapagkat Siya ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan na kayo'y tutubusin pagdating ng takdang panahon. So huwag ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ay mayroon po siyang pakiramdam, naramdaman ho, kaya huwag ninyong saktan, nasasaktan ang Espiritu Santo. Kaya yung mga nagagawa ng mga tao na binabaliwala siya o hindi siya binibigyan ng pansin, nasasaktan ang banal na Espiritu. Lalo na kung blaspheme po natin ang banal na Espiritu, iyan po ay wala na pong kapatawaran. If you blaspheme the Holy Spirit, yun ang sinasabi na walang kapatawaran yon, yung pagbablaspheme po natin ng banal na Espiritu. At the Holy Spirit can resist. Pwede mong ma-resist ang banal na espiritu. Pwede mong hindi mo siya bigyan ng pansin sa iyong buhay, hindi mo siya paniwalaan. Wala pong magagawa ang Espiritu Santo. You can resist Him. Pwedeng ma-resist mo ang banal na espiritu. Kaya pag rini-resist po natin ang banal na espiritu sa ating buong buhay, yun yung sinasabi na nagre-grieve, nasasaktan. The Holy Spirit can be blaspheme, nabablaspheme po yung banal na espiritu. Yun po yung walang kapatawaran sa Matthew 12:31. Basahin po natin sa Matthew 12:31. Matthew 12:31. Purihin po ang Diyos. To 32. Kaya't sinasabi ko sa inyo, mapapatawad ang anumang kasalanan at paglalapastanganan, ngunit hindi papatawarin ang anumang paglapastanganan sa Espiritu. Sino mang magsalita laban sa anak ng Diyos ay patatawarin, ngunit sino mang magsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi patatawarin, maging sa panahong ito o sa panahong darating. So napakabigat po yung pagsalitaan mo po ng masama ang banal na espiritu. Yung you blaspheme the Holy Spirit, wala na pong kapatawaran yon. Ang anak o si Jesus ay pwedeng mapatawad ka, ang ating pong Panginoon. Pwede kang magsalita ng laban sa ating pong Panginoon, kaya noong nandito noon ay napatawad po lahat niya. Pinatawad po lahat niya, napatawad po niya. Kaya sinabi, sino mang magsalita laban sa anak ng tao ay patatawarin. Ngunit sino mang magsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi patatawarin. So mabigat po yung pong third person of the Godhead ay yung po, mabigat po yung wala pong kapatawaran. Dahil ito po ay nandito po yung kapangyarihan na ng Diyos.
na nag-ooperate dito sa lupa, yung kanya pong espiritu. The Holy Spirit can be queens. Mauuhaw, 1 Thessalonians 5:10. 1 Thessalonians 5:10. Basahin po natin. 1 Thessalonians 5:10. Okay. Basahin po natin dito. Namatay siya para sa atin upang tayo'y mabuhay na makasama niya. Maging buhay man tayo o patay, sa kanya muling paparito. So ito 5:19 pala, 5:19. Sorry po. Huwag na ninyong hadlangan ang Espiritu Santo. Huwag na ninyong hadlangan ang Espiritu Santo. Huwag na ninyong baliwalain ang anumang pahayag mula sa Diyos. So huwag mong hadlangan anuman ang gusto ng Espiritu Santo sa atin. Huwag mong hadlangan dahil ang layunin po ng banal na Espiritu ay yung pong gawin po niya yung kanya pong ministry sa atin, na ang ministry po niya ay tayo po ay iligtas, para tayo po ay pagalingin, para tayo po ay idalhin sa karunungan na nagmumula sa Diyos. Marami po ang nais ng Espiritu Santo sa atin, kaya huwag po nating hadlangan ang layunin ng banal na Espiritu sa atin. So, dito po ay mayroon din po names o yung titles ng banal na Espiritu. Mayroon pong dito sa Biblia, mayroon pong titles or names that was written in the Bible, na sinasabi po dito na the Bible uses symbols such as yung banal na Espiritu ay apoy, fire. The Holy Spirit titles wind. Nung bumaba ang Espiritu ng Diyos ay like a wind, and then has like a fire. And then nagre-represent na water. Ang water, na yung water ay out of your belly shall flow rivers of living waters. Yun po, yung salita ng Diyos ay banal na Espiritu, ay pag siya ay parang water. And then like a wine. And a dove. Ito po ay mga titles lang po sa Bible na sinasabi ng banal na Espiritu. And then the Holy Spirit can be divided into 3 categories. Meron pong categories na malalaman po natin tungkol po sa banal na Espiritu. And then, who is the Holy Spirit? Ito po'y tanong, sino ang banal na Espiritu? Ang Espiritu ay sinabi po na doon sa 1 Peter 1:11 na the Spirit of Christ. Sinasabi na yung Holy Spirit ay Espiritu ni Jesus Christ. Pag sinabing Holy Spirit, that is the Spirit of Jesus Christ. Sinasabi doon sa 1 Peter 1:11. Basahin po natin. And then, B is the Spirit of God. Sinasabi na the Spirit of God. Yung po yung sa creation noon sa Genesis 1:2, noong likhahin ng Diyos ang mundo, and the Spirit of God hovering nandito sa ibabaw ng tubig. So yung Espiritu ng Diyos, the Holy Spirit is the Spirit of God, and Spirit of glory. Yung Espiritu ay tinatawag na Espiritu na Gloria. The glory, the power, the presence, yung po yung glory, and the mighty works. Nandun po nagre-represent po ng banal na Espiritu. Kaya ang Espiritu Santo ay siya ang kumikilos sa mga miracles, signs, and wonders that represent the glory of God. So, kapag nararanasan na po natin yung mga signs and wonders, that is the Spirit of the glory of God. Kaya sinabi the glory, the Spirit of glory. So, then the Spirit of the Lord sa Isaiah 61:1, the Spirit of the Lord is come upon me. Sabi doon. So, yung Espiritu ng Diyos ay, the Holy Spirit is the Spirit of the Lord. And then the Spirit of the Father. Matthew 10:20, the Holy Spirit is the Spirit of the Father. So, wag po natin kalimutan ito.
the Spirit of the Son. Doon po sa Galatians 4:6. Ang Espiritu Santo ay Espiritu ng anak ng Diyos. The power of the highness. Yun po yung kapangyarihan ng Diyos. Yung banal na Espiritu, ang siya po yung kapangyarihan ng Diyos na kumikilos sa atin dito sa lupa. Wala na po dito ang Panginoong Hesus, nandun na sa langit. Subalit ang kanyang Espiritu ay kanyang pinadala, yun po ang nandito ngayon. At darating po tayo dyan sa kung ano ang trabaho ng banal na Espiritu. Number 2 po, what the Holy Spirit is, the Spirit of holiness. The Spirit of holiness ko, yung banal na Espiritu ay Espiritu ng kabanalan, Spirit of knowledge. Spirit of knowledge sa Isaiah 11:2, yung Spirit of holiness is sa Romans 1:4. Isulat po ninyo ito mga kaibigan kung kayo po ay interesado na malaman itong pag-aaral na ito dahil napakahalaga po. Yung letter C is the Spirit of life, Espiritu ng buhay. So ibig sabihin, ang Espiritu ay hindi po, ang banal na Espiritu ay hindi po Espiritu ng patay, kundi Espiritu ng buhay. Kaya ang patay ay hindi sa Espiritu Santo. Kaya gusto ng Espiritu Santo na lahat tayo ay mabuhay because He is the Spirit of life. Look, dito po sa Romans 8:2, Revelation 11:11. So, the Spirit of might, kapangyarihan, Espiritu ng kapangyarihan. So, makita po natin na ang banal na Espiritu ay kapangyarihan. Makapangyarihan ang banal na Espiritu. And the eternal Spirit, yung eternal Spirit, wala pong katapusan ang Espiritu na ito ng banal na Espiritu ng Diyos. Eternal Spirit. And He is also the Spirit of truth. John 14:17. Yung pong Espiritu ng Diyos, the Holy Spirit is the Spirit of truth. Okay, praise the Lord. And what the Holy Spirit does, ano po yung nagagawa ng Espiritu, ng banal na Espiritu? Ito po, what the Holy Spirit does. Ano po yung mga ginawa ng banal na Espiritu? The Spirit of grace, dun sa Zechariah 12:10, no, ang banal na Espiritu ay Espiritu ng grace, mahabagin Espiritu. Nasa kanya yung mahabag na person of God. He is the one who is the amplifies the grace of God. Siya po yung grace. The Spirit of judgment. Siya po yung the Spirit of judge. He can know lahat yung ating mga pag-uugali, ang ating mga isip. So alam po niya, He can judge us. Sa Isaiah 4:4. Ito po, Isaiah 4:4. And then the Spirit of adoption sa Romans 8:15. Yung Spirit of adoption, siya yung nag-a-adopt sa atin. Siya yung nagbibigay sa atin ng adoption. Ang Diyos na Ama, ang Diyos na Anak, ay ibinigay na niya sa kanyang Espiritu na nandito sa ngayon sa atin, na kapag ang banal na Espiritu ay siya ang tumatrabaho sa atin, He adopt us to become the sons of God. So Romans 8:15, the Spirit of prophecy, Romans 8:15, He can prophesy us. Ang banal na Espiritu, He can prophesy. Alam niya yung ating pong mga future o magagawa o gagawin. And the Spirit of counsel, He can counsel us, He can teach us, He can counsel us. Pwede niya tayong turuan. Yun po yung nagagawa ng banal na Espiritu. Kaya nga, kung kinukulang ka ng kaalaman, kinukulang ka ng karunungan, He can counsel us. He is the one who is giving us the knowledge. He is the Spirit of knowledge. He can counsel us. He can give us the prophecy. He can adopt us. Yung grace, pwede niyang ibigay sa atin. The Spirit of revelation, yung mga revelation na nais mo,
na malaman sa iyong buhay sa salita ng Diyos, yung revelation tungkol po sa salita ng Diyos. He can give you the revelation. Kaya nga, kung tayo po ay nagbabasa ng Biblia, hindi natin naiintindihan ang ating pong binabasa, you can pray to the Holy Spirit na, Holy Spirit, help me to understand the Word of God. And He can help you and giving you that understanding. Kaya nga po mahalaga na malaman po natin kung sino ang banal na Espiritu, kung ano ang trabaho niya. Siya ang ibinigay sa atin ngayon. Wala na si Jesucristo dito sa lupa, nasa langit na. Ngunit ang Espiritu ni Kristo, Spirit of Truth na ating pinapag-aralan ngayon, siya ang nandito ngayon sa mundo, na siya ang tumatapos sa lahat na gawain na gusto ng Diyos dito sa lupa. He has the most important, He is the most important person on earth, and His work is the most important work dito po sa lupa, because He is God. He is the third person of the Godhead. The works of the Holy Spirit, dito na po tayo. Ano po yung works ng banal na Espiritu? Sabi po ni Martin Luther, believe that my own reason or strength, I cannot believe in Jesus Christ, my Lord, or come to Him. Sabi ni Martin Luther, ang maniwala kay Kristo sa kanyang kaalaman with all His strength ay hindi po niya kaya. Hindi niya kayang tanggapin na siya ay kanyang Panginoon. Wala siyang kakayahan na malaman kung sino siya. But sabi niya dito, but the Holy Spirit had called me through the gospel, enlightened me with His gifts, and sanctified and preserved me in the true faith. So, ayon sa banal na Espiritu, siya ang tumawag sa kanya, ang banal na Espiritu tumawag sa kanya na para maintindihan niya ang gospel o ang Biblia. Siya ang nag-sanctify, siya ang nagpaliwanag, siya ang nagbigay sa kanya ng kaalaman, wisdom, na maintindihan niya ang salita ng Diyos, na siya ay nagkaroon ng pananampalataya. So makita po natin, kilala ba natin si Martin Luther? Si Martin Luther, siya yung isang reformist noong the 16th centuries, na siya ay isang pare, na siya ang nakatuklas sa Biblia at nabasa niya, nalaman niya na ang sinasabi ng Biblia ay taliwas sa mga tinuturo ng mga pare sa church. Kaya si Martin Luther ay naging protestant, pinotestahan niya, at siya ay umalis doon at ipiniliwanag na sa mga tao ang totoong layunin ng Diyos sa Biblia na itinago ng mga pare. Kaya si Martin Luther, hindi niya inangkin na siya ay nakaalam sa ganung kaalaman, nagkaroon ng pananampalataya sa kanyang karunungan. Ngunit sa pamamagitan ng banal na Espiritu, siya ang tumawag sa kanya at nagbigay sa kanya ng kaalaman para matuklasan niya ang katotohanan, at siya ay nagkaroon ng pananampalataya kay Kristo. Ito po si Martin Luther. Kaya nga po, kung wala si Martin Luther na nagprotesta doon sa church ng Katolik, ang Biblia natin ngayon hindi nagkalat, hindi nagkaroon ng copies, dahil itinago ng mga pare sa simbahang Katoliko noong 16th century na hindi dapat makawala sila lamang ng mga pare. Subalit si Martin Luther ay naging malakas ang loob dahil ang Espiritu Santo ang nagtrabaho sa kanya. Kaya malalaman mo ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ito po, God works in a various ways to bring people into salvation in Jesus Christ. Ang kapangyarihan po ng Diyos
o ang banal na espiritu ay nagtatrabaho sa iba't ibang various of ways para ito ay ilapit ang mga tao sa ating pong Panginoong Hesus. Ito po ang gusto ng ating pong Panginoong Hesus na ang mga tao na hindi ligtas ay gusto niyang maligtas. Noong pumunta siya rito sa lupa 2,000 years ago, sinabi niya, I am the way, the truth, and the life. No one cometh unto the Father except through me. So siya ang sinabi niya ng katotohanan. Siya ang daan, siya ang buhay. So nung siya po ay wala na po rito at pinangako niya sa pinangako ng Ama na kanya pong isesend o ipapadala ang Espiritu ng Diyos na ating pinapag-aralan ngayon, na para sila ay magkaroon ng kapangyarihan at sila ay magkaroon ng kapangyarihan na magpahayag ng salita ng Diyos. Dito po sa John chapter 16 verse umpisan ko po dito sa 7. John chapter 16 verse 7. Nevertheless, I tell you the truth. Sabi po ng Panginoon, nevertheless, I tell you the truth. It is expedient for you that I go away. Sabi po dito sa ibang translation, it's better for you that I will go away. For if I go not away, kung hindi ako aalis sa inyo, the Comforter will not come unto you. But if I depart, I will send him unto you. Tignan po ninyo, mas maganda kung ako ay alis sa inyo. Dahil kung hindi ako aalis, hindi darating sa inyo ang Comforter. Ano po yung Comforter? Yung sinabi kanina dito na Paraclet, nandoon yung ng personality ng third person ng Diyos, na ang Espiritu Santo. The Comforter will not come unto you, but if I depart, I will send him unto you. Verse 8, and when he is come, he will reprove the word of sin. The world of sin. Pakikilala niya ang kasalanan ng mundo, and of righteousness, and of judgment. So ito po, ipakikilala ng banal na Espiritu ang katotohanan, ang katuwiran, at yung judgment. Malalaman natin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Siya ang magtuturo. Siya yung magpapatuloy sa gawain ng Panginoong Hesukristo. Kaya nga, sabi niya, makikilala ninyo ang inyong mga kasalanan at ang katuwiran. So ito po yung banal na Espiritu. Siya yung ipinadala ng Panginoong Diyos. At tayo po ay nagkakaroon ngayon ng knowledge, wisdom sa kanya pong mga salita. At basahin din po natin sa Acts 1, sa mga gawa 1. Basahin po natin sa 1. Sabi niya dito, hallelujah, sa verse 6, nang muling magkatipon ni Jesus at ang mga alagad, nagtanong sila kay Jesus, Panginoon, itatag na po ba ninyo muli ang kaharian ng Israel? Sumagot si Jesus, ang mga panahon at pagkakataon ay itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan at hindi na kailangan pang malaman ninyong kung kailan iyon. Subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan, bababa sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Nakita po natin, sabi ng Panginoong Hesus, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo. At kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. So ito po yung trabaho ng banal na Espiritu. The work of the Holy Spirit is to empower us
na siya yung magbibigay sa atin ng kapangyarihan, power, para tayo po ay magiging effective witness. Ano po yung witness? Tayo po ang mag-testify, witnessin po natin ang kabutihan ng Diyos, ang salita po ng ating pong Panginoong Hesukristo. Ito po ang kapangyarihan na tatanggapin po natin kapag natanggap na po natin ang Espiritu Santo na bautismo. Kaya mahalaga na malaman po natin ang trabaho ng banal na Espiritu at kung sino ang banal na Espiritu sa atin. So ito po, the Spirit works as a guide at this point to lead us to relationship with Jesus Christ. Ito po yung unang-una pong trabaho ng Panginoon, ng banal na Espiritu, na He leads us into a relationship to Christ. Siya yung magdadala sa atin. Kapag ito po ay nakakarinig po tayo ng nangangaral tungkol po sa salita ng Diyos, the Gospel, the Holy Spirit is working. Yung banal na Espiritu ay nagtatrabaho sa mga nakikinig. At para sila ay magkakaroon ng pananampalataya, tinutulungan ng banal na Espiritu na maunawaan po nila yung mga salita ng Diyos. Yung banal na Espiritu, ang kapangyarihan po niya ay nagpapaunawa. Binubuksan po niya ang ating isipan, ang ating pong puso para yung salita na ating pong napapakinggan, maunawaan po natin at matanggap po natin. At kapag natanggap po natin, hinililid po tayo ng banal na Espiritu through relationship through our Lord Jesus Christ. Yun po ang trabaho ng banal na Espiritu. Siya ang kanyang kapangyarihan ay ilapit po tayo sa ating pong Panginoong Hesukristo. Siya po ang tumutulong sa atin. Siya po yung kapangyarihan ng Diyos para tayo po ay malabanan po natin ang kasalanan. He is the power of God na nasa atin para malabanan po natin ang gawain ng diablo, gawain ng masasama. Kasi without the Holy Spirit in our lives, we can't do nothing to resist the devil, because the devil is the spirit of the darkness, espiritu ng kasamaan. At paano natin ang malalabanan yon? Paano tayo magkakaroon ng kapangyarihan na malabanan ang mga kadiliman kung wala ang Espiritu Santo na tutulong sa atin na lalaban sa mga kapangyarihan ng diablo na yan? Kaya marami ang nahuhulog, marami yung mga bumabalik sa masasama. Tumanggap sila ngayon, naniwala silang Kristiyano. Ngayong oras na ito, tumanggap sila. Paglabas nila sa church, iba kaagad na wala kaagad yung kanilang tinanggap na kaligtasan o yung word. Dahil po, pagdating nila sa labas, ninakaw kaagad ni Satanas yung kanilang napakinggan. Dahil wala yung banal na Espiritu na nagtatrabaho sa kanila. Hindi nila tinanggap, hindi rinesist nila. Kaya nga pwede mong ma-resist. Sabi, you can resist the Holy Spirit and you can blaspheme the Holy Spirit. Meron kang kapangyarihan, meron kang power na hindi mo siya papasukin o hindi mo siya paniwalaan. But if you rely, if you invite the Holy Spirit to work in our lives, that's the time the Holy Spirit will come and help us, comfort us. He will heal us. He will strengthen us. He will give the grace of God through the Holy Spirit. Kaya He will justify. Justify niya tayo through grace. Kaya nga po ang banal na Espiritu ay dapat po natin alamin kung ano po ang ginagawa ng banal na Espiritu. He works in a justification. Hini-justify po niya ng mga taong nakakakumit ng mga kasalanan. And then he regenerate. The word sa regenerate literally means rebirth. Siya po yung may kapangyarihan para po tayo ay ma-rebirth, ma-born again Christian. Siya po ang may kapangyarihan na person ng Diyos, na pangatlong person ng Diyos, na tayo po ay ma-rebirth, ma-born again in the Spirit.
Kaya nga, ang naipanganak sa Espiritu ay sa Espiritu at ang naipanganak sa laman ay sa laman nga. So ano po yung trabaho ng banal na Espiritu? Yun po, I will give you the works of the Holy Spirit, the general works of the Holy Spirit. Tandaan po natin ito. This is the general works of the Holy Spirit. Number 1 po, work in salvation. Ang Holy Spirit ay, ang kanya pong number 1 work is to save the lost soul. Yung po, yung salvation. Yung kanyang main work, to save the lost. Yung po, number 2, He enables the believers to live in the Christ life. Yung banal na Espiritu ay siya, yung tumutulong sa atin para tayo po ay mabuhay, makapamuhay ayon sa buhay ng ating pong Panginoong Hesukristo. Christ-like, yung pong kagaya ng ating pong Panginoong Hesukristo. Yung po ang hangarin o trabaho ng banal na Espiritu sa atin, na gusto niya tayo na mamuhay na ayon sa kagaya ng ating pong Panginoong Hesukristo. Number 3, He intercedes for us. Siya yung nag-intercede sa atin. Siya yung tumutulong sa atin sa mga prayer para yung ating pong faith, yung ating pong pananampalataya ay manatili po tayong malakas. Hindi yung kalakasan mo, kaibigan, kapag ikaw ay mayroong pananampalataya. Kung wala ang banal na Espiritu na nag-i-intercede sa iyo, gumagawa, nagtatrabaho, mahuhulog ka sa mga patibong ng kaaway. Kaya, maniwala ka na ang banal na Espiritu ay nasa iyo na nagtatrabaho. Always invite the Holy Spirit to work in your life so that He will strengthen your faith. He will intercede you always. Kaya nga mahalaga yung speaking in tongues, because the speaking in tongues in interceding is spirit through spirit. If you speak in tongues, that is the language of heaven. He will intercede you. The Holy Spirit will give you the tongue, the language